asawa ng kuya na nabuntis ng iba bago ikinasal, pwede bang makasuhan ng damages? Ito ang suliranin ng kababayan nating si Miriam. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at click nyo rin notification bell for more legal information and advice. Attorney Dong, hingi sana kami ng advice tungkol sa marriage situation ng kuya ko. Way back 2018, ikinasal kuya ko sa ex-girlfriend niya na nabuntis na ibang lalaking may asawa, at dahil sa awa ng kuya at mama ko, sinalo ng kuya ko yung pagtayo bilang ama ng bata at kinasal sila hanggang sa manganak yung babae. Apelyido namin ang dala-dala ng bata. After 2 years of marriage, nagkalabuan na sila dahil iba na ipinakikitang ugali ng babae until umalis at dala-dala yung anak niya hanggang sa malaman namin na may ibang lalaki na siya uli. Ang sa amin lang sana ay mapanatili yung koneksyon namin sa bata dahil napamala sa amin. Yun nga lang, nagmamatigas po ang sister-in-law ko. Until sa medyo naging okay uli dahil sa nakita ng babae na mas maayos yung sitwasyon ng bata pag nasa amin. Kaya nag-stay po yung bata sa amin habang nagtatrabaho siya at nagre-review for licensure examination for teachers. Ngayon naman, after more than 2 years na pag-stay ng bata sa amin nang walang kahit anong tulong o sustento galing sa kanya, last April, kinuha niyang bata dahil pasado na din siya sa licensure examination for teachers. Kaya para sa kanya, may time na siya na mag-alaga ng anak niya. After a week na nasa kanya ng bata, ayaw na makipag-video call sa amin hanggang sa nagbitaw na siya ng salita na need niya na daw ang annulment at ayaw na ipakita sa amin ng bata at ilalayo na daw niya sa amin. Maghintay na lang daw kami ng demand niya na lagi na lang namin ginagawa. Kung kailan niya lang gustong ipakuha ang bata, babawiin uli. Tanong ko po, Attorney Dong, anong batas pwedeng ilaban sa kanya sa pag-take advantage niya sa lahat ng ginagawang pagtulong namin sa kanya? Magpa 5 years old na po ang bata this coming September. Ang gusto namin sana ay yung katibayan na hindi niya dapat ipagdamot sa amin ang bata. Pero ang gusto naman ng kuya ko, kung patuloy niyang ipagdadamot ang bata sa amin at dahil anak niya daw ito sa ibang lalaki at hindi sa kuya ko, pagbabayarin na lang daw namin sa lahat ng pinsala at pang-aabuso sa pagtulong namin sa kanya. Bago po natin ilatag ang mga pamantayang legal sa suliranin ni Miriam, akin pong hiling na patuloy nyo pong suportahan ang ating YouTube channel na Katitikang Legal. Mag-subscribe na rin po kayo dito at i-share sa ating mga kababayan para higit pang mapalago ang mga kaalamang legal dito sa ating bansa. Miriam, ayon sa batas, ang batang may edad na 7 taong gulang pababa, ang kustodiya nito ay dapat na nasa kanyang ina. Ito ang isinasaad ayon sa Article 213 ng Family Code of the Philippines. Gayunpaman, ang pamantay ng batas tungkol sa mga bata ay kung saan higit na mapapabuti ang kalagayan nito. Ayon sa kaso ng Cervantes versus Fajardo, GR number 79955, January 27, 1989 at nababanggit sa aklat ni Edgardo Paras, page 642, Civil Code of the Philippines, Volume 1, 1998 edition, sinabi po ng Korte Suprema na ang lahat ng may kinalaman sa kustodiya, pangangalaga, edukasyon at propiedad ng bata, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kapakanan nito bilang bata. Ayon pa sa Korte Suprema, bagamat sinasabi ng batas na walang ina ang nararapat na mawalay sa kanyang wala pang 7 taong gulang na anak, subalit ito ay maaring baliwalain kung mayroong malalim na dahilan para gawin ito. Dahil sa anumang issue may kinalaman sa kustodiya ng bata, ang tanging dapat bigyan ng halaga ay ang moralidad, physical at social na kapakanan ng bata, kasama na dito ang may kinalaman
sa pagkukunan ng suporta sa bata, ang moralidad at maging ang antas sa pamayanan ng magkatunggaling partido. Sinabi pa ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng common law relation o ang pagiging kabit ng isang babae sa ibang lalaking hindi nito asawa ay isang malalim na dahilan upang mawalay ang ina sa kanyang anak dahil ang ganitong kalagayan ay hindi makakatulong sa bata para maging matuwid at marangal na mamamayan. Sa kaso ng iyong kuya, bagamat at may legal na presumption na siya ang ama ng bata dahil kasal sila ng ina ng bata nang ipanganak ito at ito ay lumalabas na lehitimong anak nila ng inyong hipag ayon sa Article 164 ng Family Code of the Philippines. Gayunpaman, ang inyong pahayag na hindi niya naman totoong anak ang bata, hindi niyo po pwedeng hadlangan ang kustudiya ng nanay sa bata at ito ay mananatili sa kanya hanggang walang matinding dahilan para maalisan ito ng karapatan sa bata. Gayunpaman, kung inyong mapatutunayan na ang inyong sister-in-law ay mayroong ibang lalaki maliban sa iyong kuya, ito ay maaring alisan ng karapatan sa kustudiya ng bata. Dahil ito ay maituturing na isa sa mga compelling reasons kung bakit hindi siya karapat-dapat na mangalaga sa bata. Ito ay ayon sa kaso ng Espiritu versus Court of Appeals, GR number 115640, March 15, 1995. Ngayon, kung talagang ayaw niyang ibigay at hindi niyo makuha ang kustudiya sa bata, maaari po kayong magharap ng reklamong damages sa kanya at bayaran nito ang lahat ng ginastos niyo sa pagsuporta sa bata sa pamamagitan ng tinatawag na reimbursement. Yan ay ayon sa Article 207 Family Code of the Philippines. Ako po ang inyong abogado, Attorney Dong Balan, at ito ang inyong katitikang legal.